Kumusta po sa inyong lahat? Ako si Dr. Renato Bagani at ngayon tatalakayin natin ang tungkol sa pagpapagaling ng ating mga bato. Alam nyo ba, sa Amerika, 90% ng mga pasyente kung may sakit sa bato ay hindi nangangailangan ng espesyal na gamot. Ang kailangan lang ay baguhin ang 6 na maliliit na gawi sa pang-araw-araw na pamumuhay. At ang creatinine level nila ay bumaba ng malaki sa loob lamang ng 4 hanggang 6 na linggo. Mahirap paniwalaan, hindi ba? Ngunit hindi ito mahika. Sa medisina, tinatawag itong kidney self-repair mode, ang natural na mekanismo ng ating mga bato para magpagaling kapag binawasan natin ang pang-araw-araw na pasanin sa pagsala. Kapag binigyan natin ng tamang pahinga ang ating mga bato, unti-unti itong magpapagaling, parang isang makina na pinatay, nilinis mula sa alikabok, at pagkatapos ay mas maayos na gumana. Ang pinakanagulat sa akin ay maraming pasyente ang dumarating sa akin na may mataas na creatinine, 1.8, 2.0 o kahit 2.5. Ngunit sa simpleng pagbabago ng ilang maliliit na bagay sa kanilang pagkain at pamumuhay, pagkatapos ng isang buwan, bumaba ang mga antas na iyon malapit sa normal. Walang mahiwagang gamot, walang lihim na remedyo. Ito ay simpleng pamumuhay ng naaayon sa natural na ritmo ng katawan. Ipinaliwanag ng agham na ang pagtaas ng creatinine ay hindi dahil sa mahinang bato, kundi dahil sa pinsala, sa maliliit na capillary sa glomeruli ng bato. Ito ay sanhi ng pagkain ng maalat, pag-inom ng kaunting tubig, pag-abuso sa mga suplemento, o labis na pagpapanatili ng tubig sa katawan sa mahabang panahon. Ang maliliit na pinsalang ito sa paglipas ng mga araw ay nagpapahirap sa bato na patuloy na magsala at unti-unting nawawalan ng kakayahang magpagaling. Ngunit dahil din dito, sa simpleng pagbabago ng 3 dapat gawin at 3 hindi dapat gawin, babalik ang bato sa kanyang pahinga mode. Hindi ninyo kailangang tandaan ang anumang komplikado. Sasabihin ko ng dahan-dahan ang bawat punto sa madaling maunawaan na paraan upang agad ninyong maipapatupad ito ngayon din. Tandaan, 90% ng sakit sa bato ay maaaring kontrolin kung naiintindihan natin kung paano mamuhay kasama nito. Huwag agad umalis sa video dahil sa pag-unawa lamang sa 3 dapat gawin at 3 hindi dapat gawin na ito, naniniwala ako na maraming sa inyo ang magbabago ng kapalaran ng kanilang mga bato. Ngayon, alamin natin kung bakit tumataas ang creatinine na hindi alam ng marami sa Pilipinas. Isa sa bawat 5 tao na may edad 60 pataas ay may creatinine level na mas mataas kaysa normal. Maraming tao ang nakadiskubre lamang nito kapag pagod na ang kanilang katawan, bahagyang namamaga ang paa, o unti-unting bumababa ang pag-ihi ng walang malinaw na dahilan. Sa oras na iyon, kapag nagpatingin sila sa doktor, nalaman nilang sobrang overwork na ang kanilang bato sa mahabang panahon. Ang isang nakababahala na bagay ay hindi marunong sumigaw ng sakit ang bato. Kapag pagod ang atay, nakakaramdam tayo ng bloatedness, paninilaw ng balat, ngunit kapag mahina ang bato, tahimik itong nagtitiis. Hanggang sa bumaba na ang function nito ng higit sa 50%, doon lang ito nagsisimulang magpadala ng mga senyales ng tulong sa pamamagitan ng malalabong sintomas tulad ng hindi maipaliwanag na pagkapagod, pamamaga ng mata sa umaga, kakaunting ihi o maraming bula, tuyong balat na nangangati, o bahagyang maputlang dilaw. Marami sa inyo ang nakakakita ng mga senyales na ito at iniisip na dahil sa edad, kaya't ipinagsasawalang bahala. Hanggang sa oras ng pagpatingin sa doktor, ang creatinine ay lumampas na sa 2.0. Ang nakatagong sanhi sa likod nito ay karaniwang pang-araw-araw lamang. Hindi tamang pag-inom ng tubig, umiinom lamang kapag nauuhaw o umiinom ng sabay-sabay. Kumakain ng maalat na nagpapahirap sa bato na magsala ng tuloy-tuloy. Pag-abuso sa mga suplemento sa bato, akala ay nakakatulong ngunit maraming uri ang naglalaman ng mabibigat na metal o nagpapagana ng mga adrenal gland ng labis. Maraming kaso akong nakita sa aking klinika sa Pilipinas. Isang 72 dalang
taong gulang na lalaki ang umiinom ng suplemento sa bato na gawa sa ginseng na binili online araw-araw at umiinom lamang ng 2 baso ng tubig nang suriin ulit, doble ang pagtaas ng creatinine sa loob ng 3 buwan. Pagkatapos itigil ang gamot at ayusin ang pag-inom ng tubig, pagkatapos lamang ng 4 na linggo, kapansin-pansin ang pagpapabuti ng resulta. Kaya gusto kong bigyang diin, hindi kailangan ng bato ng espesyal na gamot para maging malusog, kundi kailangan ito ng tamang pamumuhay. Mamaya, ipapaliwanag ko ng detalyado ang 3 dapat gawin at 3 hindi dapat gawin para natural na mabawasan ang creatinine. Tandaan, manatili kayo at makinig. Dahil kahit isa lang sa unang 3 dapat gawin ang tama ninyong nagawa, magpapasalamat na sa inyo ang inyong mga bato. Kung nakita ninyong kapaki-pakinabang ang mga ibinahagi kong ito, huwag kalimutang i-click ang subscribe sa channel ng Mas Matanda, Mas Malusog upang makasama ko kayo bawat linggo. Tulungan kayong mas maunawaan ang inyong katawan para mamuhay ng malusog, masaya, at mahaba kasama ang inyong mga anak at apo. At ngayon, ang unang dapat gawin na kailangan nating gawin ay bawasan ang pagkaalat ng ating pagkain ng 30% upang mabawasan ang pasanin sa pagsala ng bato. Madalas nating marinig ang kasabihan sa mga Pinoy, paano ka mabubuhay nang hindi kumakain ng maalat? Sa bawat pagkain, kailangan may sawsawang patis o toyo para mas masarap. Ngunit ang mismong sarap na iyon ang dahan-dahang sumisira sa mga bato ng maraming tao. Sa aking klinika sa Pilipinas, may isang pasyente akong nagngangalang Henry, 70 taong gulang, isang Pilipino. Nang dumating siya sa klinika, nakangiti siya at sinabing, "Doktor, malakas ako. Medyo pagod lang." Ngunit ipinakita ng resulta ng pagsusuri na ang creatinine ni Henry ay 2.1, halos doble sa normal na antas. Tinanong ko siya ng detalyado at nalaman kong kumakain siya ng purong patis araw-araw at sa bawat pagkain, kailangan niya itong isawsaw ng malalim para mas masarap. Ipinaliwanag ko ng malumanay, ang asin, o sa mas tumpak na salita, sodium, ay isa sa pinakamalaking pasanin na kailangan salain ng bato araw-araw. Kung mas maraming sodium sa dugo, ang glomeruli ng bato, na isang sistema ng maliliit na capillary, ay kailangang mag-compress upang mabawasan ang presyon, tulad ng isang hose ng tubig na masikip. Kung mas nagko-compress, mas mahirap ang pagdaloy ng dugo at mas nagpupumilit ang bato na magsala. Sa paglipas ng panahon, nasisira ang mga capillary at tumataas ang creatinine. Pinatunayan ng agham na sa simpleng pagbawas ng 1 kutsarang patis o asin araw-araw, ibig sabihin ay pagbawas ng humigit kumulang 400 milligrams ng sodium, bumababa ang pasanin sa pagsala ng bato ng halos 15%. Hindi kailangan tanggalin ng lubusan, dahan-dahan lang bawasan, huwag biglaan, para masanay ng paunti-unti ang dila at katawan. Tinuruan ko ang aking mga pasyente ng 3 maliliit na hakbang. Una, bawasan ang alat ng 30% sa unang linggo. Dilawin ang sarsa sa proporsyon ng 1 bahagi ng patis sa 3 bahagi ng tubig. Gumamit ng lemon, bawang, sili, paminta upang madagdagan ang lasa at linlangin ang panlasa. Pangalawa, palitan ang asin ng natural na lasa. Gumamit ng sibuyas, kinsay, seaweed, pritong bawang na parehong mabango at nakakatulong sa pagbawas ng sodium. Pangatlo, huwag isawsaw ng labis ang gulay. Huwag isawsaw ang bawat piraso. Sa halip ay ibuhos ng bahagya o haluin ng maaga. Pagkatapos ng 1 buwan na pagpapatupad, bumalik si Henry para sa follow-up at bumaba ang kanyang creatinine mula 2.1 hanggang 1.4. Ngumiti siya. Masarap pa rin ang kain ko at mas malusog ako kaysa dati. Doon ko naintindihan na ang pagpapagaling ng bato ay hindi nakasalalay sa gamot kundi sa pamumuhay. Marami sa inyo ang nakikinig dito at siguradong nag-iisip, naging dahilan din ba ako ng paghihirap ng aking mga bato dahil sa takot sa pagkain na walang lasa? Ang totoo, sa simpleng pagbawas ng alat ng 30% lang, pagkatapos ng 3 linggo, kusang aayusin ng katawan ang sarili. Mas masarap ang kain mo, mas magaan ang pakiramdam mo,
at mas madali ring huminga ang bato. Ngayon, magpahinga muna kayo ng kaunti dahil mamaya ibubunyag ko ang isang bagay na mas mahalaga pa kaysa sa pagkain ng maalat. Ito ay ang tamang paraan ng pag-inom ng tubig na sa simpleng tunog ay direktang nakakaapekto sa iyong creatinine. Tandaan, manatili kayo at pakinggan ang susunod na bahagi. Dapat gawin 2. Uminom ng sapat at tamang tubig. Marami akong nakatagpong mga lolo at lola na nagtanong, Doktor, nakakabuti ba sa bato ang pag-inom ng maraming tubig? At tiwala silang sumagot, mas marami, mas mabuti, hindi ba? Ang tubig ay para sa pagsala ng bato. Makatwiran pakinggan. Ngunit sa totoo lang, ito ay isang malaking maling akala at minsan ay mas nagpapahirap pa sa bato. Isipin ninyo ito, ang bato ay parang isang maliit na water filter na kailangang magsala ng halos 1 litro ng dugo bawat minuto. Kung nagbuhos ka ng masyadong maraming tubig sa katawan ng sabay-sabay, ang filter na iyon ay kailangang gumana ng sobra sa kapasidad nito na nagdudulot ng pinsala sa maliliit na kapilari ng filter. At kabaligtaran, hindi bumaba ang creatinine, kundi tumataas pa. Sa medisina, tinatawag itong overhydration, ibig sabihin, labis na tubig sa tissue at dugo na nagpapalabnaw sa konsentrasyon ng asin at mineral. Kailangan ng bato na patuloy na magsala upang mapanatili ang electrolyte balance. At sa ganoong paraan, napapagod ito ng husto. Kaya, paano ang tamang pag-inom? Malinaw ang rekomendasyon ng agham, 30 ml ng tubig para sa bawat kilo ng timbang ng katawan araw-araw. Halimbawa, kung tumitimbang ka ng 50 kilogram, dapat kang uminom ng humigit kumulang 1.5 litro ng tubig araw-araw na hinahati sa 5 hanggang 6 na maliit na pag-inom, hindi ng sabay-sabay. Mas mainam ang maligamgam na tubig sa temperatura na humigit kumulang 4 degrees Celsius na nakakatulong sa banayad na pagluwag ng mga daluyan ng dugo sa bato. 3 gintong oras para uminom ng tubig. Pagkatapos, gumising, 200 ml para gisingin ang bato, kalagitnaan ng umaga. Pagkatapos, mag-ehersisyo. Nakakatulong ito na gawing mas malabnaw ang dugo, binabawasan ang pasanin sa pagsala. 1 oras bago matulog, isang maliit na baso, 50,200 ml para sa banayad na sirkulasyon, binabawasan ang pag-ihi sa gabi. Alam kong may magtatanong, Doktor, natatakot akong uminom ng tubig sa gabi at mawalan ng tulog dahil kailangan kong umihi. Okay lang, basta uminom ka lang ng 1 oras bago matulog. Pagdating mo sa kama, halos na isala na ang tubig. Ang mahalaga ay huwag maghintay na mauhaw bago uminom. Dahil kapag nakaramdam ka ng pagkauhaw, humihingi na ng tulong ang bato. At mayroong isang kawili-wiling bagay na gusto kong ibunyag sa susunod na bahagi. Iyon ay ang gintong oras sa araw na kung tama ang pag-inom, mas mabilis na bababa ang creatinine. Simple pakinggan, ngunit ang mismong oras na ito ng pag-inom ay nakatulong sa maraming pasyente ko na gumaling ng kamangha-mangha. Huwag umalis sa video dahil sa loob lamang ng ilang minuto, ibabahagi ko ang sikreto ng pag-inom ng tubig na nakakatulong sa bato na natural na magpagaling. Isang bagay na marami pa ring doktor sa Pilipinas ang nag-a-apply sa kanilang mga pasyente. Dapat gawin 3. Kumain ng maraming berdeng gulay at prutas na mababa sa potassium. Sa mahigit 200 pasyenteng may sakit sa bato na aking binabantayan, halos kalahati ay natatakot kumain ng gulay at prutas dahil narinig nilang ang mataas na potassium ay mas mabilis nasisira sa bato. Sa totoo lang, ito ay isang napakalaking pagkakamali at dahil sa takot na magkamali, marami ang nagpapataas pa ng kanilang creatinine nang hindi nila alam. Sa totoo lang, ang gulay at prutas ay hindi kalaban ng bato kundi isang kaibigan na sumusuporta sa bato upang mas malinis itong magsala. Basta alam lang natin ang tamang paghahanda. Pinatunayan ng agham na kapag ibinabad mo ang gulay sa kumukulong tubig sa loob ng 1 hanggang 2 minuto at pagkatapos ay itatapon ang unang tubig, bumababa ang potassium sa gulay ng average na 50%. At sa ganoong paraan,
maaari mo pa ring kainin ang halos lahat ng uri ng berdeng gulay nang hindi nag-aalala sa labis na potassium. Napakasimple lang ng mekanismo. Kapag bahagyang naluto ang gulay, ang potassium ay natunaw sa tubig, kaya kapag itinapon mo ang unang pinaglagaan ng tubig, natanggal mo na ang bahagi ng panganib at sa kabaligtaran, ang dietary fiber sa gulay ay nakakatulong sa bato na mabawasan ang pagsipsip ng urea. Parang isang espongha na sumisipsip ng lahat ng toxin sa bituka na naglilinis ng dugo, binabawasan ang presyon sa pagsala ng bato. Ang ugali ng pagkain ng berdeng gulay ay may isa pang epekto. Nakakatulong ito na pababain ang presyon ng dugo at kung stable ang presyon ng dugo, malusog ang bato. Dahil ang alta presyon ang pangalawang sanhi ng pagpalya ng bato pagkatapos ng diabetes. Maari kang pumili ng mga gulay at prutas na parehong mabuti at madaling makita. Kangkong, pechay, repolyo. Mga prutas na mababa sa potassium tulad ng mansanas, honeydew melon, pakwan, peras. Pansamantalang iwasan ang saging, dalandan, abokado. Kung mataas ang creatinine mo, isang maliit na tip. Kumain ng 150 gram ng berdeng gulay plus isang mansanas araw-araw at uminom ng isang baso ng maligamgam na tubig sa umaga. Ayon sa isang pag-aaral ng University of Santo Tomas, Pilipinas, makakatulong ito na mabawasan ang creatinine ng natural ng 10,012% pagkatapos ng 6 na linggo. Naaalala ko pa ang isang matandang babae sa Cavite. Noon, 74 taong gulang siya at nasa stage 2 ng kidney failure. Takot na takot siya sa gulay dahil sinabi ng kanyang anak na mapanganib ang mataas na potassium. Pinayuhan ko siya na kumain lamang ng isang mangkok ng nilagang gulay sa tanghalian araw-araw. Pagkalipas ng 6 na linggo, bumaba ang kanyang creatinine mula 1.6 hanggang 1.3. Ngumiti siya. Hindi ako uminom ng anumang gamot, nakinig lang ako sa iyo. Nakakaawa, di ba? Ibig sabihin, ang tamang pagkain ay hindi nangangahulugang lubos na pag-iwas. Dahil kung iwasan mo ang lahat, mas mapapagod ang bato, kakulangan sa nutrisyon, magiging malapot ang dugo, magtatambak ang mga toxin, at akala mo ay nag-iingat ka, ngunit sa totoo lang ay sinisira mo ang sarili mo. Tandaan mo lang ang isang kasabihan, ang gulay ay gamot, kung alam mong iluto, bahagyang lutuin, sapat na kainin, at iba-iba ayon sa panahon, mabuti para sa bato, at nakakatulong din sa panunaw, presyon ng dugo, at lebel ng asukal sa dugo. Ngunit may mga bagay na akala mo ay pampalakas ng bato, ngunit sa totoo lang ay sinisira ito araw-araw. Nakikita ko na maraming tao ang nagkakamali dito, at naniniwala pa nga na ito ay isang tradisyonal na gamot. Huwag ninyong palampasin ang susunod na bahagi, dahil ibabahagi ko ang totoong kwento tungkol sa isang taong muntik nang mawalan ng bato dahil sa suplemento. Hindi dapat gawin 1. Huwag gumamit ng halamang gamot at suplemento nang walang pahintulot. Ikukuwento ko sa inyo ang kwento ni Mang Ben sa Cebu. Isang mabait na ama at lolo, at isa ring biktima ng paniniwala sa mga tradisyonal na gamot. Si Mang Ben, noong 68 taong gulang, ay nakaramdam ng kakaunting pag-ihi at bahagyang pagkapagod, kaya nakinig siya sa payo ng kapitbahay. Uminom siya ng suplemento sa bato na gawa sa ugat ng halaman at pinatuyong laman loob ng hayop. Uminom siya ng isang maliit na baso araw-araw at pagkalipas ng 3 linggo lamang, kinailangan siyang i-admit sa ospital dahil sa acute kidney failure. Sa pagsusuri, natuklasan ng mga doktor na mayroon siyang lead at corticosteroid sa dugo, 2 sangkap na karaniwang makikita sa mga gamot na walang malinaw na pinagmulan. Ang mga suplementong iyon ay artipisyal na nagpapataas ng vitality na nagpaparamdam sa umiinom ng pansamantalang kalusugan. Ngunit sa totoo lang, pinipilit nito ang bato at atay na gumana ng labis na nagreresulta sa pamamaga at necrosis ng mga kapilary ng bato. Kaya naman palagi kong sinasabi sa aking mga pasyente, walang mahiwagang suplemento sa bato. Ang tanging bagay na nakakatulong sa bato na maging malusog ay ang sapat na tulog, tamang pagkain,
at regular na pagsusuri. Mga senyales ng babala kung nakagamit ka na ng gamot na walang malinaw na pinagmulan, kaunting ihi, madilim na ihi, bahagyang pamamaga ng mukha o paa, bigla ang pagkapagod ng walang malinaw na dahilan, paminsan-minsang pananakit ng likod o pagkahilo pagkatapos uminom. Kung mayroon kang dalawa sa mga senyales na ito, itigil agad at magpasuri ng dugo para sa creatinine, urea, at GFR. Kung mas maagang matukoy, mas mataas ang posibilidad ng paggaling. Ang pinakatamang paraan ay gumamit lamang ng gamot na inireseta ng doktor o, sa pinakamaliit, may malinaw na klinikal na patunay. Kapag narinig mong may nagsasabing ang pag-inom nito ay napakabuti, tanungin mo, mayroon bang anumang pag-aaral na nagpapatunay nito? Kung wala, huwag subukan. Tandaan, ang bato ang huling organ na nagpoproseso ng lahat ng inilalagay mo sa iyong katawan. Mabuti man o nakakalason, kailangan itong tanggapin ang lahat, kaya huwag mong hayaang magdusa ito dahil lang sa isang tsismis. Sinabi ko ito, hindi para takutin kayo, kundi para mas maging mapagmatsyag sa mga bagay na may label na suplemento. Dahil kung mali ang paggamit ng suplemento, mapapagod ang bato, at kung pagod ang bato, mapapagod din ang lahat ng iba pang organ. Nakakatakot pakinggan, hindi ba? Ngunit mayroon pa ring dalawang hindi dapat gawin na higit sa 10 tao ang nakakagawa araw-araw, mga bagay na tila hindi nakakapinsala ngunit lihim na nagpapataas ng creatinine bawat linggo. Tandaan, manatili kayo. Mamaya ibabahagi ko ang susunod na bagay, ang dahilan kung bakit maraming tao ang nagpapanatili ng kalamnan, ngunit nawawalan naman ng function ng bato. Hindi dapat gawin 2. Labis na pagkonsumo ng protein ng hayop. Maraming dumating sa aking klinika ang mayabang na nagsasabi, "Doktor, malusog ang kinakain ko. Araw-araw may itlog, karne ng baka, salmon, puro masustansiyang pagkain." Ngunit sa totoo lang, ang labis na nutrisyon ay nagiging nakakapinsala, lalo na para sa mga may problema sa bato. Bakit? Dahil kapag kumain ka ng labis na protina ng hayop, gumagawa ang katawan ng urea at creatinine. Ang dalawang sangkap na kailangan salain ng bato araw-araw. Kung mas maraming protina, mas kailangang magtrabaho ang bato ng tuloy-tuloy para linisin ito. Parang pinapagana mo ang isang makina ng 24 oras ng walang tigil. Sa simula, maaaring walang makitang anumang problema, ngunit pagkatapos ng ilang buwan, unti-unting lumalabo ang maliliit na glomeruli ng bato at unti-unting tumataas ang creatinine. Ano ang mga bunga ng labis na pagkonsumo ng protina ng hayop? Makakaramdam ka ng pagkapagod, kumakain ng kaunti ngunit mabigat ang tiyan, may amoy amonya ang hininga. Senyales na hindi kayang salain ng bato ang urea ng mabilis. May mga tao ring nakakaranas ng pananakit ng likod, hirap sa pagtulog, at maputla ang balat nang hindi nauunawaan kung bakit. Naaalala ko ang isang lolo sa Laguna, 75 taong gulang, dating bodybuilder. Sinabi niya, "Nag-gym ako araw-araw at kumain ng karne ng baka para mapanatili ang aking kalamnan." Sa pagsusuri, ang creatinine niya ay umabot sa 2.3 kahit wala siyang anumang sakit. Pagkatapos bawasan ang dami ng protina, sa loob lamang ng 6 na linggo, bumaba ang kanyang creatinine sa 1.6 at nanatili pa rin siyang malusog. Ang pagkakaiba lang ay kumakain siya ng tamang dami, hindi pinipilit ang sarili. Kaya, gaano karami ang sapat? Ayon sa World Health Organization, WHO, ang isang matanda ay nangangailangan lamang ng 0.8 gram ng protina para sa bawat kilo ng timbang ng katawan araw-araw. Ibig sabihin, kung tumitimbang ka ng 50 kilogram, kailangan mo lamang ng humigit kumulang 40 gram ng protina bawat araw, katumbas ng isang itlog, HM, isang slice ng steamed fish, H20 gram, isang mangkok ng munggo, 10 gram, sapat na iyan. Maliit na tip para bawasan ang pasanin sa bato. Hatiin ang protina ng pantay-pantay sa umaga, tanghali, at gabi. Gumamit ng 50% protina ng halaman tulad ng tokwa, kabute, miso, munggo. Mas mainam ang steamed fish, manok na walang balat
pinakuluang itlog sa halip na pulang karne. Sample checklist para madaling matandaan. Umaga, isang pinakuluang itlog plus isang slice ng whole wheat bread. Tanghali, steamed fish at nilagang gulay. Gabi, sabaw ng tokwa at gulay na may kaunting sesame seeds na isinaboy sa kanin. Ang menu na ito ay magaan at sapat sa protina at nakakatulong din sa bato na mas madaling magsala, binabawasan ang pagtambak ng urea at natural na nagpapababa ng creatinine. Ang totoo, minsan mas mabuti ang kumain ng kaunti dahil ang tamang pagkain ay nagbibigay ng pahinga sa bato. Ngunit alam mo ba, mayroong isang bagay na mas mapanganib pa kaysa sa karne, isang bagay na iniinom ng bawat isa sa atin araw-araw at dahan-dahang sinisira ang mga daluyan ng dugo ng bato. Mahulaan mo ba kung ano ito? Ilalabas ko ito mamaya. Sigurado akong magugulat ka. Hindi dapat gawin 3. Uminom ng soft drinks, matapang na kape, alak, at beer. Marahil narinig na ninyo ang kasabihang, uminom lang ng kaunti para masaya, di ba? Ngunit sa totoo lang, ang mga baso ng soft drinks, matapang na kape, alak, o beer, ay ang power trio na pinakamabilis na nagpapagod sa bato na hindi gaanong napapansin. Ang karaniwang pagkakamali ay ang pag-iisip na ang kape ay nakakapagpagising, ang soft drinks ay nagbibigay ng enerhiya, at ang alak at beer ay para sa sosyal na interaksyon, kaya ano ang masama? Ngunit sa pananaw ng isang nephrologist, iyan ang 3 malaking pasanin na kailangang labanan ng bato araw-araw. Una, matapang na kape. Ang matapang na kape ay naglalaman ng caffeine na nagpapaliit ng mga daluyan ng dugo sa bato, na nagpapataas ng presyon ng pagsala, ng biglaan at lumilikha ng maliliit na pinsala sa glomeruli ng bato. Kung iinumin pagkatapos ng 3 p.m., ang kape ay nagpapagana rin ng sympathetic nervous system na nagpapataas ng presyon ng dugo at nagdudulot ng problema sa pagtulog. 2 salik na nagpapababa ng function ng bato ng mabilis. Pangalawa, alak at beer. Ang ethanol sa alak ay mabilis na nagpapawala ng tubig sa katawan. Sa bawat lata ng beer, nawawalan tayo ng humigit kumulang 200 hanggang 300 ml ng tubig sa pamamagitan ng pag-ihi. Sa ganoong sitwasyon, lumalapot ang dugo, kailangang magsala ang bato ng mas marami upang balansehin ito, at sa paglipas ng panahon, nagdudulot ito ng pamamaga, bato, at maging acute kidney failure. Hindi pa kasama rito ang pagtaas ng liver enzymes dahil sa alak, at ang atay at bato ay laging magkakaugnay. Kung pagod ang isa, kailangan ng isa pang umako ng pasanin. Pangatlo, soft drinks at energy drinks. Ang fructose sa soft drinks ay nagpapataas ng uric acid, na nagdudulot ng pamamaga ng mga daluyan ng dugo sa bato at humahadlang sa pagtatanggal ng creatinine. Ang bawat lata ng soft drinks ay naglalaman ng 7 hanggang 9 na kutsara ng asukal, na lumampas ng 3 beses sa ligtas na limitasyon ng WHO. Ang regular na pag-inom ay hindi lamang nagpapataas ng panganib ng diabetes, kundi nagdudulot din ng permanenteng pinsala sa maliliit na daluyan ng dugo ng bato. Pamilyar ba sa inyo ang mga ito? Isang baso lamang ng matapang na kape sa umaga, isang lata ng beer sa gabi, at isang baso ng soft drinks kapag pagod. Maliit sa tingin, ngunit kung pagsasamahin sa buong taon, kailangang salain ng iyong bato ang daan-daang litro ng stimulants. Mas banayad na solusyon, panatilihin ang ugali ng isang baso ng malabnaw na kape sa umaga, dagdagan ng skim milk o maligamgam na tubig. Huwag uminom pagkatapos ng 3 p.m. upang makapagpahinga ang bato at nervous system. Palitan ang alak at beer ng diluted apple juice, corn silk tea, maligamgam na tubig na may lemon at pulot. Bawat linggo, bigyan ang bato ng ganap na pahinga nang hindi bababa sa 2 araw, walang stimulants, walang soft drinks. Kapag regular mong inilalapat ito, pagkatapos ng 4 na linggo, mas magaan ang pakiramdam ng katawan, stable ang presyon ng dugo, at marami ang nag-ulat sa akin na mas maliwanag ang kanilang balat, mas madaling umihi, mas malalim ang tulog.
Sigurado akong marami sa inyo ang nagtatanong, mayroon bang anumang bagay na makakatulong sa bato na natural na magpagaling pagkatapos ng maraming taon ng sobrang trabaho? Napakagaling na tanong iyan. At sa susunod na bahagi, ibubunyag ko ang 3 gintong milestone na makakatulong sa mga bato na mag-regenerate na parang bago. Tandaan, manatili kayo at makinig pa dahil ito ang pinakamahalagang bahagi ng buong video. Sa medisina, may 3 gintong milestones na madalas na napapansin ng mga nephrologist sa mga pasyente. Ang unang milestone ay pagkatapos ng 21 araw. Ito ang yugto kung saan nagsisimulang bumaba ang pamamaga sa maliliit na daluyan ng dugo ng bato. Kung inilapat mo ang 3 dapat gawin, kumain ng kaunting alat, uminom ng tamang dami, at kumain ng berdeng gulay, pagkatapos lamang ng 3 linggo, makikita mo na ang urea at creatinine sa pagsusuri ng dugo ay bahagyang bumaba ng 5,008%. Karaniwang nararamdaman ng pasyente na mas magaan ang katawan, mas maliwanag ang balat, at mas regular ang pag-ihi. Simple lang ang paliwanag. Kapag binawasan mo ang asin, binawasan mo ang protina, at dinagdagan mo ang fiber, mas malabnaw ang dugo, mas maayos ang sirkulasyon, at mas bukas ang mga daluyan ng dugo ng bato upang mas mahusay na makapagsala. Ang pangalawang milestone ay pagkatapos ng 6 na linggo. Ito ang oras kung kailan bumababa ng kapansin-pansin ang creatinine. Ipinakikita ng mga pag-aaral sa University of the Philippines na ang mga pasyente na patuloy na nagpapanatili ng 3 dapat gawin sa loob ng 6 na linggo ay may average na pagbaba ng creatinine na 12,015% ng walang karagdagang gamot. Ang bato sa oras na iyon ay pumapasok sa estado ng self-healing ng tissue. Isipin ninyo ito bilang isang maliit na sugat na kusang gumagaling. Ang pangatlong milestone ay pagkatapos ng 3 buwan. Ito ang oras kung kailan nagiging stable muli ang istruktura ng pagsala ng bato. Ang benign glomeruli ay na-regenerate at karamihan sa mga pasyente ay nakakakita ng kapansin-pansin na pagpapabuti sa kanilang kalusugan. Naaalala ko pa ang isang 73 taong gulang na lola sa Davao. Sa unang araw ng kanyang pagdating sa klinika, ang creatinine niya ay 2.0. Madilim ang kanyang balat, pagod ang kanyang katawan, at madalas siyang umihi sa gabi. Pinayuhan ko lamang siya ng 3 bagay: bawasan ang alat ng 30%, kumain ng nilagang gulay araw-araw, at uminom ng 1.5 litro ng maligamgam na tubig na hinahati-hati. Napakaseryoso niyang sumunod. Pagkalipas ng 3 buwan, nang suriin ulit, ang kanyang creatinine ay bumaba sa 1.3. Ngumiti siya. Hindi ako uminom ng anumang gamot. Nakinig lang ako sa iyo. Nakakaawa dahil minsan mas malakas pa ang pagiging regular kaysa sa gamot. Nakikita ninyo, walang mahiwagang gamot na makakapantay sa kaunting disiplina araw-araw. 21 araw para magsimula, 6 na linggo para makita ang resulta, 3 buwan para makabangon muli ang bato. Kung nagsisimula na kayo sa paglalakbay na iyon, maging matiyaga dahil napakabait ng bato. Tutugon ito kung alam ninyong alagaan ito ng tama. Ngayon, tutulungan ko kayong uriin ang 3 karaniwang sakit na pinagbabatayan upang malaman ninyo kung aling kondisyon ang mas dapat ninyong pagtuunan ng pansin at alin ang mas dapat ninyong iwasan. Bawat isa sa atin ay magkakaiba, kaya kailangan ding i-personalize ng kaunti ang dieta at pamumuhay. Hinati ko sa 3 grupo upang mas madaling maunawaan. Group 1. Mga may diabetes. Ang mataas na asukal ay nagpapalapot sa maliliit na daluyan ng dugo ng bato, kaya kailangan ng bato na magsala ng mas matindi. Kaya, unahin ang berdeng gulay, tokwa, brown rice, iwasan ang soft drinks, matatamis na kakanin, at labis na hinog na prutas. Ipinakikita ng isang pag-aaral sa Japan na ang mga diabetic na kumakain ng 300 gram ng gulay araw-araw ay bumaba ang panganib ng kidney failure ng hanggang 3%. Maliit na tip, kumain ng gulay muna bago kanin para maging stable ang blood sugar at mas madaling makapagsala ang bato.
Group 2, mga may alta presyon. Ang asin ang numero 1 kaaway. Ang pagkain ng maalat ay nagpapataas ng presyon sa mga daluyan ng dugo. Kailangan ng bato na labanan ang presyon na iyon araw-araw. Ang pagbawas ng 1 g ng asin araw-araw ay maaaring magpababa ng presyon ng dugo ng 10 mm. Kaya bawasan ang patis, gumamit ng lemon, bawang, paminta bilang pamalit. At tandaan na huwag humiga agad pagkatapos kumain. Maglakad ng bahagya sa loob ng 10 minuto. Group 3, mga may gout o mataas na uric acid. Ang pulang karne, lamang loob, at matatapang na sabaw ay nagpapataas ng purine na nagiging sanhi ng uric acid na nagpapamaga sa bato. Lumipat sa tokwa, gulay, kamote, kabute na parehong nakakabusog at nakakatulong sa pag-neutralize ng acid. Ang pag-inom ng maligamgam na lemon water sa umaga ay makakatulong din sa pagtatanggal ng uric acid. Nakikita ninyo, sa simpleng pag-alam lamang kung anong grupo kayo nabibilang, nakagawa na kayo ng kalahati ng tama dahil ang maling pagkain ay mas mapanganib kaysa sa kakulangan sa nutrisyon. Ngayon, subukan ninyong mag-comment sa ibaba. Kung diabetic kayo, i-type ang 1. Kung may alta presyon, i-type ang 2. Kung may gout, i-type ang 3. Babasahin ko ang bawat komento upang ihanda ang detalyadong gabay para sa bawat grupo sa susunod na video. Tandaan, manatili kayo dahil sa susunod na bahagi, magpapadala ako ng checklist at 3 napakadaling gawin na ugali na makakatulong sa bato na maging mas bata araw-araw. Gaano man kaepektibo ang gamot na iniinom mo, kung mali pa rin ang pamumuhay araw-araw, hindi magkakaroon ng pagkakataong makapagpahinga ang bato. Sa kabaligtaran, sa 3 maliliit na ugali lamang na ito, matutulungan natin ang bato na makapagpahinga at natural na magpagaling. Ugali 1. Uminom ng maligamgam na tubig sa umaga. Pagkatapos ng 6 hanggang 8 oras ng pagtulog, medyo malapot ang dugo at kailangang magsala ng mas marami ang bato. Ang 200 ml ng maligamgam na tubig, 4 dagrosa. Pagkatapos gumising, ay nakakatulong na gisingin ang buong sistema ng pagsala ng dugo na nagpapabuti sa daloy ng dugo sa bato na parang banayad na nilinis sa simula ng araw. Tip: magdagdag ng isang manipis na slice ng lemon para sa dagdag na sariwang lasa at upang pasiglahin ang panunaw. Ugali to. Kumain hanggang 80% busog lang. Simple pakinggan ngunit ang sapat na pagkain ang sikreto sa mahabang buhay ng mga Hapon. Kapag 80% lang ang busog, mas magaan ang trabaho ng tiyan, hindi lahat ng dugo ay dumadaloy sa panunaw, kaya may dagdag na oras ang bato para magpahinga. Sa kabaligtaran, ang labis na pagkain ay nagpapabagal sa sirkulasyon at kailangang salain ng bato ang maraming sobrang toksin mula sa pagkain. Subukan mong itigil ang pagkain ng 2 hanggang 3 kagat ng mas maaga sa bawat pagkain. Pagkatapos ng 2 linggo, makikita mong mas magaan ang iyong tiyan, mas mahimbing ang tulog, at mas regular ang pag-ihi. Ugali 3. Magbabad ng paa ng 10 minuto bago matulog. Ito ay isang tradisyonal na tip, ngunit napatunayan na sa medisina. Kapag ibinabad ang paa sa maligamgam na tubig, 40 jik, sepesa, lumuluwag ang mga daluyan ng dugo, dumadaloy ang dugo at enerhiya, at lumuluwag ang lugar ng bato at likod sa pamamagitan ng bladder meridian. Isipin ang mga paa na nakababad sa isang palanggana ng maligamgam na tubig habang ang mga daluyan ng dugo sa bato ay nagre-relax na parang mainit na bukal na dumadaloy sa bawat capillary. Magdagdag ng ilang hiwa ng luya at ilang butil ng asin, mas magiging kapansin-pansin ang epekto. Gawin ito ng tuloy-tuloy sa loob ng 21 araw. Marami ang nag-ulat sa akin na mas mababa ang lamig ng kanilang paa, mas malalim ang tulog sa gabi, mas maliwanag ang kanilang mukha, at mas magaan ang pasanin ng bato. Tandaan, ang 3 ugali na ito ay tumatagal lamang ng 30 minuto bawat araw, ngunit kapalit nito ay maraming taon ng malusog na bato. Subukang panatilihin ito sa loob ng 21 araw at sasagutin ka ng iyong sariling katawan kung ang bato ay mas malusog, mas magaan, at mas masaya.
Araw-araw, ang ating bato ay nagsasala ng average na 180 litro ng dugo, isang napakalaking halaga, halos katumbas ng isang malaking bariles ng tubig sa bahay. Kung mababawasan lamang ang pasanin sa pagsala ng 10%, nangangahulugan iyon na mas kaunti ang trabaho ng bato na katumbas ng 18 litro ng dugo araw-araw. At iyan ang dahilan kung bakit ang maliliit na pagbabago ay nagdudulot ng malaking epekto. Ayon sa isang bagong pag-aaral na inilathala sa University of San Carlos, Pilipinas noong 2024, ang mga taong may edad 60 pataas na bumawas ng sodium sa kanilang dieta ng 30% habang nagpapanatili ng pagkain ng berdeng gulay araw-araw ay nakatulong sa pagbaba ng creatinine ng average na 15% pagkatapos ng 2 buwan. Hindi kailangan ng gamot, hindi kailangan ng mamahaling dietary supplements, kailangan lamang ng kalmado na pamumuhay at tamang pagkain, tulog at pag-inom ng tubig. Ngunit mula rin sa pag-aaral na iyon, nagbabala sila na ang mga matatandang Pilipino ay nakagawa ng 3 pinakakaraniwang pagkakamali. Una, labis na pag-inom ng kidney supplements o dietary supplements. Pangalawa, nakikinig sa mga hindi napatunayang tradisyonal na tips at inilalapat ito ng walang pag-iingat. Pangatlo, labis na pag-iwas sa pagkain na nagdudulot ng kakulangan sa nutrisyon at electrolyte imbalance. Palagi kong sinasabi sa aking mga pasyente na hindi kailangan ng ating katawan na maging perpekto, basta stable at regular lang. At alam na ng bato kung paano magpagaling. Kaya kung gumagamit ka ng anumang gamot o pagkain na sinasabing mabuti para sa bato, huminto ka muna, suriin ang mga sangkap, at magtanong sa doktor kung naglalaman ito ng steroid, corticosteroid o animal extracts na walang malinaw na pinagmulan, itigil agad dahil mas marami ang pinsala kaysa sa benepisyo. Ang isang malusog na katawan ay hindi nangangailangan ng labis na suplemento kundi 3 sapat na salik, malusog na pagkain, tamang pag-inom at regular na pahinga. Alam kong marami sa inyo ang nag-aalala paano ito gagaling ng walang gamot. Ngunit sa totoo lang, hanggang 90% ng mga taong may mild kidney disease ay ganap na nakokontrol sa pamamagitan lamang ng pamumuhay. Kailangan mo lamang subukang panatilihin ito sa loob ng 3 buwan. Sasagutin ka ng bato sa pamamagitan ng pakiramdam na mas magaan ang katawan, mas malalim na tulog, at unti-unting pagganda ng mga blood test results. At kung nakita mong kapaki-pakinabang ang video na ito, ibahagi ito sa isang kaibigan na kasing edad mo. Dahil sino ang nakakaalam, isang maliit na pagbabahagi lamang mo ang makakatulong sa isang tao na maiwasan ang malubhang sakit at mapanatili ang malusog na bato. Ngayon, hayaan mong ibuod ko upang mas madali ninyong matandaan bago natin tapusin ang video ngayon. Ngayon, naglakbay tayo ng mahaba mula sa maliliit na gawi na puno ng kapangyarihan hanggang sa mga pagkakamali na tila hindi nakakapinsala ngunit pinakamapanganib sa bato. Ibubuod ko ito sa 6 na gintong susi. 3 dapat gawin. Bawasan ang alat ng 30% upang mabawasan ang pasanin sa pagsala ng bato. Uminom ng sapat at tamang tubig, hatiin sa maliit na bahagi, regular at sa tamang oras. Kumain ng maraming berdeng gulay at prutas na mababa sa potassium, bahagyang lutuin upang mabawasan ang potassium. 3 hindi dapat gawin. Gumamit ng halamang gamot at suplemento ng walang pahintulot. Labis na kumain ng protina ng hayop, uminom ng soft drinks, matapang na kape, alak, at beer. Naniniwala ako na kung pipiliin mo lamang ang isa sa 6 na ito na gagawin ng regular sa loob ng 21 araw, kusang magbibigay ng senyales ang iyong katawan sa pamamagitan ng mas magaan na pakiramdam, mas malalim na tulog, o mas regular na pag-ihi. Iyan ang senyales na nagpapagaling ang bato mula sa propesyonal na pananaw. Hindi kailangan ng bato na gamutin natin ito, kundi kailangan nitong magpahinga, alagaan, at pagtiyagaan. Ito ay isang napakabait na organ, tahimik na nagtitiis, ngunit napakatatag din na gumaling kung bibigyan natin ng pagkakataon
Naaalala ko ang isang beses na dumalo ako sa isang kidney conference sa Manila. Isang 78 taong gulang na lolo ang tumayo at nagbahagi. Dati natatakot ako sa tuwing hawak ko ang resulta ng pagsusuri, ngunit ngayon, natatakot lang ako na makalimutang ngumiti at makalimutang uminom ng tubig sa tamang oras. Ang pahayag na iyon ay nagpatahimik sa buong bulwagan sa loob ng ilang segundo dahil ito ay simple ngunit napakalalim. Nais kong ibahagi ang pahayag na iyon sa inyo ngayon. Ang pagpapanatili ng bato ay hindi mahirap. Kailangan lang ng dahan-dahan at tamang ritmo ng pamumuhay. Kung nakita mong kapakipakinabang ang video na ito, i-click ang subscribe sa channel ng Mas Matanda, Mas Malusog upang bawat linggo magkaroon tayo ng ganitong uri ng banayad na pag-uusap tungkol sa pagkain, pagtulog, paghinga, at kagalakan sa katandaan. At huwag kalimutan, sa susunod na video, ibubunyag ko ang 4 na tradisyonal na inumin na nakakatulong sa bato na magsala ng malinis at makatulog ng mahimbing. Ito ay isang napaka-praktikal na pagpapatuloy para sa paglalakbay ng natural na pagbaba ng creatinine. Tandaan, manatili sa channel dahil kung mas naiintindihan mo ang iyong katawan, mas magiging malusog ka, mas bata, at mas masaya habang tumatanda.